nasa na si Jinggoy. Mabentang-mabenta ngayon. Pati Senado, yung ni Caldero, 10K. Kahit makinig muna tayo dito. Sana siya. Basta siya matutulog ng gabi. Kasalukuyang nasa sandigan si Senator Jinggoy Estrada tapos ilabas ang arrest warrant para sa kasong walang piyansayan. Siguradong sa kulungan siya, papalipas ng naman. At bago sumuko si Senator Jinggoy, naghain ang kanyang kampo ng motion para ibasura ang kanyang mga kaso. Live mula sa Sandigang Bayan, nasa front na balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na ang update ngayon kay Senator Jinggoy at anong ina-expect natin mangyayari sa susunod na oras? Tandaan niyo po, hindi suko. Inaresto siya sa Senado. Iba yung sumuko, iba yung inaresto. Po, kaya sinabi Remulya. Hindi siya sumuko, sabi niya. Inaresto siya. Binasahan siyang minandaray. Sino yung warrant of sa mga Diyos, kasama siyang lumabas. Kasama si Remulya. Okay, kahit ano pa. Makinig na tayo ulit. Yan, nasa front line na balitang yan, Camille Samonte. Camille, ano na ang update ngayon, Senator Jinggoy, at anong ina-expect natin mangyayari sa mga susunod na oras? Dito si Senator Jinggoy Estrada para dun sa tinatawag na return of warrant. Yan ay matapos na niyang sumuko at nagtulong dito sa krami. Pero Julio Cheryl, bago nga ilabas yung warrant sa kanya, hain pa siya ng urgent motion at at iniit nilang may pagkukulang legal na basihan at proseso sa pagkakasampa ng mga kaso laban sa kanya. Sabi ng kanyang kampo, kulang o questionable raw ang ng parata kaya una ituloy. Mabigat din nilang hinihiling ay o ibasura ang kaso with prejudice. Ibig sabihin, gusto nilang permanenteng ibasura ang kaso at hindi na pwedeng ma-intervene. Kung hindi nila pagbibigyan dito, may second na hinihiling ang kampo ni Senator Jinggoy pagsamantalang sa pag-usat ng kaso tulad ng pagtinig. Pinababalik na sa ombudsman ang kaso para imbestigahan. Pusin muna ang preliminary investigation. Ipinunto rin hindi niya siyang umiiwas sa kaso. Hindi naniniwala lamang sa kanyang kakat. Sa kabila nito, inilabas na nga ng Civil Division ang warrant ng igan nitong list. At 5 minutes yung umanay kickback wala sa mga flood control project ng na ilang mga kaso ng pagkakita. Sa ngayon, na inang kampo ni Estrada. Pero Estrada po, konsidera ang motion at muling pa-imbestigahan ang isinampang niya alin ang is-invitation sa ombudsman. Ng kanyang kampo na isang pinaka-resolution ng ombudsman nararapat lang daw na mapagbigyan siya ng pagkakataon ang legal na remedyo kung maksyon ang court sa kanyang yun man o ang senador na harap ng kaso at sa kanya. Ang kaya ito na abogado. Ngayon, Julio Shell ay standby na media dahil anytime ito court itong si Senator Estrada kasama ng senador kanyang panak at kanyang mga abogado. Hinihintay na makumpa kung nitong return of ay agad dadalhin. Quezon State Yatas Gito yung designated designated facility mga abuso at pinasuhan ng maitagdag ko lamang sa pinaa-arestote
DPW Secretary Manuan at DPWH sa Senator at Anisan. At rin Julio Sherry natin din dito itong sa higayan wala yung informasyon doon at dadalhin sa Julio Sherry. Natin, so sigurado na after dyan, ay na si Senator Boy Estrada sa City Payatas Jail. Yes, yan yung naging commitment order ng Sandigan Bayan na 5th Division na nakatin yung proof of court at sinabi na nakadata. Actually, sharing hanggang 5 lang, in fact 4:30 lang ang Sandigan Bayan yung nila na dumating ko itong sa return. Ngayon, sharing kung dadalhin din ba rito ating DPWH Secretary Manuel Bonoa dahil kasama rin siya sa nagsurrender kanina, siya na pupunta sa sa CID para nga isurrender yung kanyang sarili. Julio, Sherry. Kami nandun din si Senator Boya sa City Jail na pupunta. Yes, Sherry, posible nga na magkasala sa isang kulungan. Gaya nga sabi ko kanina, itong Quezon City Payatas Jail, yung designated detention facility yan para nga gulot sa mga kinuhan kauwi ng flood control scandal. So, idagdag ko na lang din, no, kanina, nung nag-briefing, yung si Secretary John Vic Remulla, ang sinasabi niya ay hindi daw nag-surrender si Senator Boy, pero inaresto daw nung kanina si Secretary Remulla dun sa Senado. So, yan yung gusto nating na makuha ng reaksyon ang kampo ni Senator Jinggoy dahil kanina nung bago siya umalis sa Senado ay bigyan siyang nilabas na statement doon at sabi nga niya na ang gagawin niya ay susuko na lamang. Pero kanina na briefing ni Interior Secretary John Vic, ang iginigiit niya ay di daw siya surrender kundi inaresto. Sherry. Kami kanina naghahanap ng motion ng kampo ni Senator Jinggoy para pula lahat ng kaso niya. Kailan desisyonan niyo? Ako, Shell, aabangan natin, no, agad yung ma-actionan ito mga motion niya. Kasi if you will remember, meron ding hindi nag-draft itong si Senator Estrada sa second session naman. At kanina ay naglabas na nga sila ng calendar at bukas ay meron ng arrange, magsisimula ng arrange gaya na mata na inihain ng Senator Estrada dito sa division dahil nga na ginagawa yung term of warrant, hihintayin pa natin kung agad din bang masa-schedule o mailalagay sa calendar yung mga susunod na hakbang. But normally, arrangement niya gaya nga ginawa ng second division. Sheriff. Camille, na-alabol, meron bang planong i-apila ang mga abogado ng sila para ito malusog, kumbaga go around the law para mabigyan na itong si Yes, Julius, kahit naman available itong kasong blunder na isa si Senator Estrada ay pwede pa rin silang maghain ng petition for bail na dating Senator Revilla kasangkot nga natin sa scandal at binigyan ka rin nga ng ni Senator Estrada naging nadormi na social ng legal remedies para nga i-exercise yung kanyang karapatan sa due process at ang itong kaso. Kaya rin yung ginigit na nga raw sumuko dahil handa siya itong kapatipahan yung kanyang sarili dito mga alegasyon. tingin lang natin, no? Sa observation dyan, kumusta ang lagay ni Senator Jinggoy or may pa ang kanyang mga lawyer dahil di ba meron siya sakit sa gusto niya operahan? Alam mo, Julius, nung Friday, nung nag-cover din tayo sa Sandigan Bayan, ay
pansin na nila iingin ka nga maglakad senador, pero ngayon pagdating niya rin ay normal na maglakad niya, so medyo also because he is surrounded by his children, yung mga si IG, pero baka niyang yung kanyang kalungkot niya dito sa yun nga halos tayo dito kung makapigay yung kanyang Mga Camille Samon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para po ang buluhang bayan at tala at magsunod sa Major News 5. So, yun na nga, nasa Sandigan Bayan pa. Sa ngayon, the moment, andun pa siya, no? Pero sigurado, ang pagtulog niya, sigurado, doon na sa Payatas. Jane, makakasama na niya yung kanyang kumpare, si Bong Revilla. Siguro sabi ni Bong, pare, tagal kita ginantay dito. Nagre-reunite silang dalawang magkumpare. Magkumpare yan sa Napolis eh. Para nakalusot kayo Napolis eh. Pero hindi natin lang alam kung ito ngayon kung malulusutan pa nila ito. Iba ngayon eh. Talagang inimay ng inimay yung kaso. Kaya yun ni Boying Remulla na basta ipapail ng hindi lutong-luto talaga. Kaya nagtagal, kaya sinabi niya na mga senador magpapasko, hindi natupad yun eh. Hindi nga gawa ng case build-up ang ginagawa ni Remulla. So, ayun nagkaroon ng katuparan ng March. Si Bong. Ngayon, sunod na yan. Susunod na si Villanueva dyan. O kaya si Marcoleta. Alin sa dalawa. Sana, for me gusto ko mawala si Marcoleta. Yan. Pero, alin sa dalawa. Bahala ng Sandigan Bayan. Kasi mas maingay si Marcoleta eh. Lalo na ngayon, sila may hawak na Senado. Kaya wala na. Maginig pa tayo ng konting balita. Alam nyo, ang Diyos na nakakahalam ng lahat ng yan eh. Ano man yung talagang totoo. Nung natandaan nyo ba yung sa Ayay at saka sa Blue Ribbon na yung Lacson? Ano sabi? Sabi ng mga district engineer at saka assistant district engineer at saka yung undersecretary ng DILG, 25 and 30% ang napupunta sa mga proponent. Ang tinutukoy na proponent, yung mga senador. Kaya yung mga project nila noon, ayun, nagka-leche-leche. Isipin mo, ibig na ibahon yung bakal na 20 feet. Ang binabahon lang, 20 feet lang kasi pinuputol nila yung bakal. Di natural. Kung 10 feet lang yan, ibabahon mo, 5. Anong mangyayari nun? Matitibag talaga yung mga dike. Kaya marami pinakita yung mga dike nung dumating yung tatlong sunod-sunod bagyo. For me nagpadala ang Panginoon Diyos ng sunod-sunod na para mabulgar lang ang flood control project. Malis yung iba. Talagang walang nakita. Ghost talaga. Wala sila nakita kahit kapirasong bakal. Pero nagbayad ng gobyerno. Inaprobahan ng DPWH. Kasi inspector yata ng DPWH tumingin. Kasi sabi ng may mga hearing pa sa Blue Ribbon. Hindi nga namin alam kung saan yung sinasabi nilang lugar eh. Kita nyo. Hindi nga PNP na. Hindi.
wala rin sila nakita. Mga tinatawag nilang ghost project. Binayaran pero wala kahit isang bakal. Iba naman, meron nakatanim na bakal, pero hindi unfinished project. Iba naman, finished project pero kalahati ng budget. Kaya nagka-leche-leche yung mga ginawa nilang mga dige ng kalsada. Ako, kasi yan God knows. Yung sinasabi nilang yung depensa nila na wala silang kinalaman o wala daw silang nakaw. Kornya, kung talagang wala kayo ninakaw, magpirma ng waiver. Halimbawa, sabi nila wala siya ninakaw, pirma ka ng waiver para mabuksan ang bangko mo. Yun lang isang bilang manindigan ka. Kung wala kang talagang 25 o 30% na sinasabi, siyempre kung binigyan ka ng 25 at saka 30%, saan mo ilalagay yun? Million yun eh. Natural, babangko mo yun, di ba? Babangko mo. Either napagpagawa ka ng board sa iyong bahay, ibuhon mo sa lupa para hindi makita, pero gaano kaya katagal bago mo maubos yun? Milyon. Eh baka hindi na uso ang pera na yan, meron ka pa. Kaya dapat magpirma na nga kayong leader. Sa bagay, nung araw, sabi ni Villanueva, handa siyang magpirma. Tingnan nga natin. Pag siyang sumunod na lalabasan ng warrant, tingnan nga natin kung magpipirma siya. Sige, okay. Maginig pa tayo ng konting balita about Virgin Goy. Po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaaresto ng Sandigan Bayan Division Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder na walang piyansa. Kaugnay pa rin yan sa pagtanggap umano ni Estrada ng kickback sa mga maanumalyang flood control project. Pero iginit ni Estrada na inosente siya. Sabay sabing inalok siyang hindi kakasuhan kung tatalikuran ang mayorya. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki. Inabot ng 28 minuto ang convoy na naghatid kay Senator Jinggoy Estrada sa Senado hanggang dito sa Krame kung saan salim siya ng booking process. Pasado alas 12:30 ng hapon, dumating sa Senado ang mga taga-PNP-CIDG. Kasunod si DILG Secretary John Vic Remulla. Humarap muna si Senador Jinggoy Estrada sa media. Nakakapit si Senator Rodante Marcoleta kay Estrada habang naglalakad ito patungo sa press conference area. Kasama ring humarap si Senator Amy Marcos. Giit ni Estrada, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office walang may pakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block. Kapalit, babasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko tinanggap. Sa naig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin.
Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng insurreksyon ito upang umiwas sa proseso. Pagkatapos ng kanyang pahayag sa media, pinagitnaan na si Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP-CIDG para ihain ang warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 5th Division. Habang naglalakad palabas ng Senado si Estrada, inaayos naman ng convoy na maghahatid sa kanya sa PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang mga personal na sasakyan ni Estrada, pinagitnaan ng mga sasakyan ng PNP. Habang papalabas si Estrada ng Senate Building, kumaway pa ito mula sa loob ng sasakyan. 3:50 ng hapon, tumulak na ang convoy patungong Camp Crame. 4:18 ng hapon, nakarating na si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. Around 5:23 ay umalis uli ang convoy para isurrender na si Estrada sa Sandigan Bayan. Pero sa pagkakataong ito ay nakasakay na siya sa coaster ng PNP. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. At maki-update at So, maliwanag, ano? Sinilbihan siya ng warrant. Hindi siya sumuko. Iba yung sumuko ka. Ibawa sila Manny Manuel Bunuan. Pupunta talaga na Sandigan Bayan at saka yung mga ibang district engineer. Yan ang sumuko sila. Kaya sinasabi nila sumuko si Janggoy. Hindi, binasa si Miranda rights pagkatapos sinilbi yung warat. No. Para lang maintindihan nyo, ha? Hindi yung tama yung sumuko. Hindi ba yung sumuko? No. Naalala nyo ba si Kimbulok ng araw? Kung wala na siya magawa, sabi na sumuko. Hindi sumuko. Eh, andun si General Torre, binabantayan yung lungga niya eh. Oh, di ba? Hindi siya sumuko. Pero pinalalabas ng kanyang mga abogado, sumuko raw. Ano sumuko? Talagang ito kapuli ng mga diabetes eh. Papaglugid ng kasinungalingan. Sige po, hanggang dito na lamang yung at least na narinig natin yung mga balita. Balita ito. Na yun na pakinggan natin. Where is about si Django. God bless us all. Bye.